feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel. Let's go! Last week nga lang nang naimbitahan tayo ng Honda Philippines sa kanilang safety driving facilities at doon nga ay na-discuss yung safety driving sa kalsada. Bukod sa technicalities at principles ay natakil din yung dapat na attitude natin kapag nasa kalsada na tayo. Dito lang din nag-trending sa social media si Sir na naglabas at nagkasapan ng baril sa isang siklista sa kalsada. Buti na lang at may motorista na kumuha ng video sa kaganapan at ito nga ay nag-trending. For today's video, pag-usapan natin ang road rage at kung paano maiiwasan ang ganitong senaryo sa kalsada kung ikaw naman ay nasa ganitong sitwasyon. Road rage is aggressive or angry behavior exhibited by motorists. These behaviors include rude and verbal insults, yelling, physical threats or dangerous driving methods targeted at other drivers, pedestrians or cyclists in an effort to intimidate or release frustration. Lagpas 2 dekada na nga ako na nagmumotor at halos araw-araw rin naman ako sa kalsada. Dahil nasa motorcycle industry ako nagtatrabaho, sa loob ng mahabang panahon ng pagmumotor, proud ako na sabihin na hindi ako na-involve sa anumang vehicular accident. Noong nag-seminar nga ako sa Honda Safety Driving Center, ay na-refresh nga ulit ang aking kamalayan sa safety driving. Dahil aminin man natin sa hindi madalas sa madalas, nakakalimutan natin ang mga bagay na ito, yung safe rider's attitude na dapat meron tayo every time we hit the road. Patient. Sa kondisyon nga naman ng lansangan natin, laging masusubok ang ating pasensya sa kalsada. Nandyan yung sobrang traffic dahil na rin yan sa iba't ibang dahilan. Isipin mo na lang na laging may aberya sa kalsada nang sa ganon handa yung isip natin na huwag umatol sa mga untoward incident na hindi naman natin kontrolado. Number 2, courteous. Sa Tagalog, pagiging magalang sa kapwa motorista sa kalsada. Paano ba natin ipapakita ang paggalang sa kalsada? Sa simpleng pagbibigay sa daan, pwede na natin ito maipakita dahil naniniwala ako na kapag magalang ang approach natin sa kapwa natin sa kalsada, malaki ang posibilidad na maiwasan ang road rage. Hindi naman kawalan yung ilang segundo o minuto na mawawala sa atin kung pipiliin natin na pagbigyan yung kapwa nating motorista. Number 3, considerate. Sa Tagalog, maalalahanin. Kung ilalagay natin sa alanganin yung kapwa natin sa kalsada, hindi ba konsensya din natin yon? Take for example yung video na yan na kotse versus bisikleta. Hindi ba lugi o nasa alanganin na sitwasyon yung nakabike? Parte ng pagiging defensive driving natin na dapat na isipin din natin ang safety ng kapwa motorista o sino man ang nagamit ng kalsada. Empathy or sympathy. Empathy or sympathy ba ang dapat natin pairalin kapag na-involve tayo sa road rage? Gusto ko lang i-share yung learning ko sa trabaho ko sa credit and collection. In particular sa trabaho namin, hindi namin pwede pairalin ang sympathy na emosyon dahil hindi ako magiging effective sa trabaho namin. Dahil sa trabaho namin, prone talaga sa stress and iba't ibang senaryo, nandiyan na yung maraming dahilan, pagtataguan ka, sila pa ang galit, at worst case scenario, nagtatago na si customers. Masusubok talaga ang pasensya mo. Kung makikisimpatya lang ako sa kanila, pareho lang kami ng emosyon. Dito napapasok ang empathy na naiintindihan ko ang sitwasyon nila kaya I dealt with them accordingly na naaayon sa contract na napagkasunduan bago pa sila kumuha ng hulugan ng motor. Sa kalsada din na-apply ko yung empathy na emosyon. Naiintindihan ko na stress yung mga galit sa kalsada, may mga frustration sila sa personal or sa current na sitwasyon nila sa kalsada. Kasi kung sympathy lang ang paiiralin ko, pareho kaming galit. Kasi ang sympathy ay inilalagay mo ang paa mo sa sapatos ng iba. Kung naiintindihan natin sila, then tayo ang mag-a-adjust para maiwasan ang road rage. Lagi natin tatandaan, huwag nating ilagay ang sarili natin sa sitwasyon na alanganin. Yung segundo or minuto na sitwasyon na nagdesisyon ka, pwede pang habang buhay ang epekto niyan sa atin. Isipin lagi natin na may pamilya tayo na uuwian. Ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayo sa social media. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind.